Ang sabi ni Bongbong Marcos, 'di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? 'Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, sabi niya, may request kasi yung Interpol Kaya, sinurrender. So, kaya ko sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, straight from the ICC website. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit kamo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? May mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay. So, bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Okay. Nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya
na i-execute namin ng ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na, mga friends? Nagets nyo na? Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila maaresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo nagbigay eh. O, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw maaresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan, gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively
nakikipagsabwatan sa ICC. Oh, 'di ba? Interested ako dito kaso hindi ito mare-reveal kasi this is a confidential information. Itong sa redacted, okay? Kasi dahil sa redacted na 'yan sa official government communication sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Nako, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted. Na maybe there is a possibility na mawawala ka. At kung mawala ka, mawawala na yung So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Halin tulad ko yan. Halimbawa, nanliligaw ka. Tapos, nahihiya ka. Tapos, ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. Ganon Bongbong ang nangyari. Di ba? Na, parang ganon, di ba? Ligaw-ligaw eksena. Na, bigay mo tong ko, yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka, tapos nahihiya ka, ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Sasabihin mo sa middleman na, uy, bigay mo sa kanya, pero wag mo sasabihin na galing sa akin. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. The best way. Diba? Ganito na lang. Parang ganito yan ICC. Gusto na namin mawala si Digong dito sa eksena. Okay? Pero ganito gawin natin kasi baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digong. Ganon. Kaya, sabi ng gobyerno ni Bongbong, i-execute namin ng warrant, pero padaanin niyo sa Interpol. Ganon. Diba? Ganon, diba? Ganon ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. Gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Ikaw nga nag-suggest. Ang gobyerno mo nga ang nag-suggest. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin niyo sa Interpol. Ngayon, si Bongbong, sasabihin niya sa nation, nag-request kasi ang Interpol Gag si. Kaya mo tinupad yung request ng Interpol dahil ikaw ang nag-suggest na padaanin sa Interpol. Na pag pinadaan sa Interpol,
isi-serve ang warrant of arrest. Nagets yun na yung plot. Nung hindi pa lumalabas ang para siyang twist, di ba? Parang twist sa pelikula. Di ba? Yung parang twist sa pelikula. Nung isang araw, ang nakikita pa lang natin statement niya na, hindi, mga kababayan, nag-request kasi ang Interpol. Alam niyo naman, member tayo ng Interpol, kaya kailangan tayong sumunod. Otherwise, hindi nila tayo pagbibigyan. Biglang may plot twist. Kaya alam nyo, napansin ko kay Bongbong, ang pamilyang ito parating may plot twist. Kaya ako nasasabihin nila, huwag mo na kayo maniniwala, hintayin nyo muna yung plot twist. Para siyang girl, nanonood ba kayo mga Christopher Nolan films? Yung Inception, Interstellar, yung mga ganyan ba, yung mga ni Chris Nolan, di ba ang hilig ni Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May plot twist, hindi ba? So, gobyerno mo, Bongbong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga, interested ako dito sa redacted. Bakit? Kasi kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka daw hindi na nila maaresto si Digong ng ICC. Hindi na, most probably, hindi na nila maaresto kung mangyari yung sa redacted. Ano ba yan? Mawawala ka sa pwesto or wag naman sana, or alam yung may taning na buhay ni Digong. Pero kung alam nyo na may taning yung buhay ni Digong, tapos pinagmadaling ninyo, hindi ba parang mas nakakaloka yun? Yung, ay, malapit na mategi, yung matapit na mategi si hulihin nyo na. Saan yun? Hindi ba? Pero, well, given na ang gobyerno natin ay commander in Coca-Cola, hindi malayong pwede rin yon, hindi ba? Alam niyo naman, ang mga adik, animal. Pero, i-discuss ko mamaya yung word na animal, ha? Pero baka ang more like, pwede rin na, baka mawala na kasi kami sa pwesto. Kung mawala na kami sa pwesto, hindi yun na maaresto kasi ang papalit yung anak niya. Kung anak niya yung pumalit, paano maaresto? Alam nyo na. Again, February 10 lang po nag-request ng warrant ang ICC. Bakit sila nagmadali? Nagmamadali sila. Madali. Dahil nga, kung mangyari yung nakalagay dito sa redacted, baka daw hindi na maaresto si Digong. Yung redacted na yan ay government communication yan. Yes, boom. Nakikita niyo yung flow, di ba? Nung paragraph. Public statement ng gobyerno, public statement ng gobyerno ni Bongbong, and biglang redacted. Public, private. Hindi ba? Public, private communication ng gobyerno ni Bongbong. So, mga friends, taga Mindanao, mga taga-supporters ni Bongbong, at media, bakit ba gusto nyo niloloko kayo ni Bongbong? Masarap ba? Masarap bang niloloko ni Bongbong? So, si Bongbong Marcos, ang gobyerno po ni Bongbong Marcos, ang nag-suggest sa ICC na ipadaan sa Interpol. Nagets nyo na? Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-request nag-suggest sa ICC na padaanin ang warrant sa Interpol.
Kaya niya sinunod ang Interpol request na sinasabi niya dahil siya nga ang nag-suggest nun sa ICC. At ito ang nakalagay sa dokumento mismo ng ICC. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.